Pastor Kibuloy ni Miss The Pilipinas, mga kababayan, no? Mga sir. Ipalaw ko na lang po, no? Kasi yung QGC ay yun nga yung pinamumunuan ni Pastor Kibuloy. Naniniwala po tayo rito sapagkat ang QGC ay isang religious samahan na alam po natin na kasama po rito natin sa laban na ito at andito nga ang STB9. Since po mayroon po kaming inatinan doong nakaraang araw, mga sir, mga ma'am, doon sa nakaraang patitipon, sila po ay mga pastors ng iba't ibang mga religious denomination sa ating bansa. Ang akin lang pong tanong, ano po yung inyong palagay o ano po yung thoughts? Bakit po ang inaasahan po natin na which is before yung Roman Catholic Church ay lagi po silang involved sa mga ganitong activities? Bakit po ngayon napakatahimik po nila? Ayan din ang observation natin, ano? Kasi parang ang nangyayari, siyempre, yung sinasabi natin mga oppositions dati, parang alam naman nila na maraming mali sa sistema. Pero ang nangyayari kasi ngayon, dahil akala nila, maraming nagsasabi na baka ang labanan Duterte Marcos. Lalong-lalo na lumabas na ngayon at nag-resign na si Sara as Secretary of DepEd. Pero hindi ganoon kasi ang nangyari, alam nila na may mali, pero hindi nila ina-admit na may mali dahil Duterte nga yan. So, ang nangyayari tuloy, parang alam naman nila na talagang naghihirap ang mga tao, alam nila na talagang kung saan na mapupunta ang ating bayan. No? Of course, hindi pa natin napapag-usapan dito ang proxy war. No? Hindi nila i-admit yun. I think it's pride. No? It's pride. At lalo na ang mga Katoliko, no? Ang simbahang Katoliko, sabi mo nga, dati-dati, magsasalita sila kagad. Nasaan sila ngayon? Hinahanap din sila ng mga taong bayan. So sana ilabas natin kung sino ang nandyan, Marcos ka man, Duterte ka man, o kung sino pa, kung may third force or fourth force, hindi natin alam. Ang pakinggan na lang po nila yung taong bayan. Kasi totoo naman ang mga sinasabi natin. So, ganyan po, marami pong nagbibingi-bingihan sa sistema natin ngayon. Hindi pa madagdagan yung sinabi mo. Actually, ako, kaya tahimik sila dahil yung kandidato nila nanalo. Bakit nga na-out mo ngayon ba't sila gagalaw? Wala sila reklamo. Tayo ang nabudol. Yun. Huwag tayo magkakal sa kandidato nila ang nanalo. Duduktong ko lang, kasi napaka-importante rin po ng SONA, kasi ito yung last SONA bago sa 2025 election. Kaya napaka-importante ito at talaga namang mag-fact check tayo sa lahat ng mga sasabihin niyan. Dahil sa 2025 election po, pagdating po ng 2025, kung sino yung mga nasa Kongreso, dapat po mapalitan natin lahat yan. Tandaan niyo po, dapat mapalitan lahat ng nandyan sa Kongreso. So, napaka-importante po yan. Sigaw po natin na dahil kung aabot pa tayo sa 2025, talagang ilagay po natin yan sa ating isip. At nabudol na nga po kayo, karamihan, hindi po ako nabudol. Nabudol na ang karamihan ng Pilipino. Matuto na po tayo. Meron lang akong dadagdag.
Bahala po kayong mag-isip, no? Kasi may power naman tayo mag-isip. Pero ako po, meron po akong isang angulo na tinitingnan dito kung bakit tahimik yung mga simbahan, kung sino-sino. Kasi po, sa tingin ko, dahil kung mapatalsik si BBM, isang Duterte ang papalit. Ngayon, ang hindi problema ang sitwasyon kasi, nung panahon ni Presidente Duterte, pinagbabangga niya lahat yan Pero pinagbabangga niya para sa bayan. Di mo ba? Binangga niya yung negosyante. Si Lucio Tan, pinagbayad ng 6 billion taxes in 6 days. Yung mga burgis, mga oligarchs, yung Mylong, kinuha ni Duterte. Yung Mylong. Catholic Church, pinangga ni Duterte. Media, binangga din niya. So, ang dami niyang binangga na lahat ngayon kumampi kay BBM. So, actually, ang sitwasyon ngayon sa tingin ko, kahit natahimik itong mga ito, kung babasahin talaga natin yung sitwasyon, panalo pa rin ang sambayanan Kaya dapat ang tumilos yung sambayanan. Wala na tayong maaasahan. Simbahan, media, elite, oligarchs, wala na yan. Nagsama-sama na sila Ayaw nila magkaroon ng isang Duterte. Pero ang problema, ang sitwasyon, yung sambayanan mismo, kailangan ng isang Duterte. So kaya nga sa sambayanan tayo nakikipag-usap. Wala na yan, yung nabanggit natin, wala na yan. Hopeless na yan. Thank you po. Pero basahin po natin ang survey. Yun. Kasi kahit papano, yun ang nagbibigay din sa atin ng inspirasyon dahil napakataas ni Sara Duterte. Dun sa trust rating, approval rating, siya pa rin ang number 1. May ipalalabas bang video sa People Solar? Ang naughty. Video message! Linawin mo, Marlo! Video message! Yung lawyer mo! Pwede magtanong mo. Ano masasabi niyo yung tungkol sa Kumilik, ma'am, hindi nakakatakot pa? Doon para sa 2025? Sa 2025? Abot tayo doon, ma'am. Opo. Yung message na lalabas. Ay, ganun po. Kasi ma'am, ang pulso ng taong bayan ngayon, ma'am, nagkakanda kami ng Kalasi survey. Hinahanap pa rin talaga ang mga Duterte sa ground. Sa lahat ng Metro Manila, sa ating Kalye survey talaga, pag tinanong mo sila, kailangan namin ang mga Duterte sa gobyerno. Ingat po, ma'am. Meron pa po bang magtatanong? Sir, isa na lang talaga, sir. Alam mo, sir, kahit na hindi isa, kahit dalawa pa. Meron pa rin dito, babalik natin dito. Anyway, meron pong isa kay Miss Duck, tapos balik natin dito. Ngayong SONA SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang SMNI hindi po binigyan ng pagkakataon makakover ng SONA niya. Ano po ang inyong masasabi dito? Tama. Kahit doon sa Dolomite, hindi na namin napasok. Ibabalik ko dun sa sagot ni Engineer Ed. Yung sagot mo kanina. Yes, so... Pagka, ano yun? Iba na ngayon ang ano ko. You are my enemy. If you are my critics, you are my enemy. And therefore, you are enemy of the state.
Hindi ba ito banda sa freedom of expression at press freedom? Yes. Matagal na nilang pinaparamdam yan sa atin, hindi ba? Yes. Hindi pa ba nyo nararamdaman? Lahat ng kumakalaban? Order na Hindi nga ba? eh. Eh, puro manhid tayo pagka hindi natin naramdaman. Yun na nga nausong yung gurgur. Yan na nga yun eh. Biglang nagkaroon tayo ng nasa dictionary na po yun. Gugol na rin kami ngayon. Meron akong idadagdag din na I don't know if this is already a public knowledge. Maybe not. Maybe it is. But kasi today I came from a place where all these things are happening. And ang chismis sa loob is mayroon ng directives from the top na wag nang i-renew ang SMNI. Pag open ng session ng Senado at ng Kongreso after ng SONA, pinapatrabaho na ang mga arguments na hindi ma-renew ang SMNI. And I informed some people close to SMNI and sinabi nila that has been going on for the past few weeks. Pero at least alam natin na yun ang kanilang intention. So that's again a clearly a violation of their authorities and of freedom of speech and freedom of press. Yan na. Hello? 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 Ayan. Doon na ka. Hindi pa siguro. Awan na this. Mga sir, mga ma'am, since mo na parang itong nagkakaroon po ngayon ng tinatawag na parang proxy war, at parang ang nangyayari ngayon ay mukhang naisusubo ang ating bansa sa hindi naman natin dapat maging kalaban, lalo na itong China at itong Taiwan at itong Amerika. Ang tanong ko po rito, if ever man worst case scenario mangyari, sa tingin nyo kaya, sa tingin nyo lang po, ito ay sa tingin nyo lang po, saan kaya makikita kaya natin ang mga politiko na mga masyadong atat na atat sa ganitong pangyayari kung sakaling dumating yung sinasabing proxy war na yan? Sa Amerika mo ganyan. Dito sa Amerika. May kwento dyan eh. Ano po yun? Yung Hapon at saka Pilipino nakasakay sa bangka. Hindi ba? Eh, palubog na yung bangka dahil may butas. So, kailangan may mag-subscription. Ang naunang tumalon, yung Hapon. Nahuli yung merong Amerikano doon na nakasama rin. So, sumunod ang Pilipino. Ang sabi ng Pilipino, mabuhay ang Pilipino! Tinadyakan yung ano. So, sana na-relate mo yung kapit sa natin. Nagets, nagets. Okay. Ganun pala yun? Since harap naman natin itong mga magigiting ng mga vloggers, eh di pag-usapan natin, ano ba talaga yung sitwasyon dyan, di ba? Kasi sa kag-google ko kasi, siyempre, Google tayo ng Google. Marami naman tayong ginugoogle salin-salin mga topics at ina-analyze naman natin kung ano ang mas totoo. Pero kayo mga vloggers,
ipag-usapan natin. Pag uwi ninyo, tingnan nyo kung ano talaga yung issue. Pero ako talaga, hindi ako maniniwala na magkakagera. Ang China, ayaw ng gera niyan. Lalo na si BBM, di ba, naputulan na nga ng daliri yung isa sundalo, hindi naman kumasama. Lalo na ang US. Kasi ang US, 750,000 Americans depend on China. Paano mo bibigyan ng trabaho yung 50,000 ng mga Amerikano kung biglang nawala yung China? At saka, dami-dami ko na pong ginugol na interviews with US top officials. Lagi na lang sinasabi, China and America will never get divorced. In other words, eto tayo, yung pangyayari dyan sa South China Sea, dyan sa Luzon, blah blah blah. Paano tayong nililito ng mga to Parang nililito tayo. Pero tingnan nyo ang mas malalim na kadahilanan kung bakit ba merong EDCA sites dyan. Kung bakit merong mga EDCA sites dyan. Unang-una, Taiwan ang nakikinabang, hindi naman ang Pilipinas. So ano ba? Bakit ba pumayag si BBM na maging player dyan sa proxy war kuno na yan? Ano ba? So meron tayong mga issues na lumilitaw na dahil sa kanyang frozen wealth sa US at saka yung $250 million na compromise, yung contempt case niya. I mean, eto hindi natin alam kasi wala tayo dun Pero bilang vloggers kayo at saka ako bilang Google ng Google, iniisip ko din ano ba talaga? Hindi ba ngayon karapatan natin or rights natin na ilabas itong mga issue na to para pag-usapan, para naman sabihin nila na hindi tayo mga bobo na lalaruin lang tayo, di ba? Kasi parang nilalaro lang tayo Yun lang po. Can I add something? Doon siguro kami magkaiba ni Architect Butch, no? Kasi naniniwala ako na doon tayo dinadala. Yung sinasabi nga nila na China, US, kaya nga sinasabi natin proxy war, kasi hindi naman natin digmaan yan. Hindi natin, katulad din po, example na lang po kasi yung nangyari sa Ukraine, di ba? Russia and US. So hanggang ngayon, nasa war zone pa rin ang Ukraine. Ang parati ko naman kasi sinasabi, let's connect the dots, di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng EDCA? Ang sabi nga nila, hindi lang 9 EDCA sites yan. They were even saying there's 25 sites already. At hindi naman declared. Naniniwala ako doon kasi nakikita naman natin yan. Ngayon, bakit kailangan magkaroon ng mga ganyang base? Bakit kailangan magkaroon tayo ng missiles na nakalagay sa norte? Buti na lang sa norte. Nakalagay yun. So anyway, yun nga, sabi nga ni Architect, magbasa-basa rin po tayo. Kaya lang, sa nangyayari noon, nangyari kay Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo at yung mga nangyayari ngayon, wala naman tayong nakikita at naririnig nung araw na napuputulan ng daliri. Diba? So, tapos nagkakaroon nga ng conflict pag nagsasalita ang ating Executive Secretary at ang ating National Defense sa mga nangyayaring ganyan. So, magmatsyag-matsyag po tayo dahil hindi po natin alam kung saan manggagaling at paano mangyayari. Bigla-bigla na lang kasi nangyayari yan kaya nga nagkakaroon ng mga preparations Ang daming preparations para saan yung preparations na yon. So, yun lang po, magmatsyag po tayo ng gusto at yung tanong mo kanina kung paano ang
tayo, kung magkakaroon tayo talaga ng digmaan, yung unang mga lalabas yung may mga pera. Di ba? Tayo mga walang pera, ano tayo makakalabas? Di ba? Ano yun? Tago daw sa kuweba. Yun lang ang pwede natin gawin. Pero yung mga nag-uudyok para magkaroon ng gera, yung unang lalabas yan. So, ganun na lang po. Mag-mature po tayo and sana po hindi mangyari. Napaka-importante rin po siguro, divine providence na rin po siguro na hindi nagurgur si Trump. Napaka-importante rin po yun. Siguro, mawawala na yung BBM Biden tandem. Baka may pag-asa tayo, no? So, tingnan natin, baka sana manalo si Trump. Manalo na raw. Sali ako Sasali naman ako. Sa akin naman, sa urban core na pananaw, ang isang gera na kasi ano yan isang negosyo. Habang ikaw, lumalago yung negosyo mo, nalulugi ka. Kaya kailangan, ibenta mo sa atrasadong bansa yung armas mo. Katulad na halimbawa, ilang bang pinadalang tangke sa atin? Hindi ba natin babayaran yun? Ilang pinladang mga bala at iba pa, hindi ba natin babayaran? Anong kapalit doon? Ba't pumayag si Bongbong Marcos na tambakan tayo rito at gawing base militar ng Kano dito sa Pilipinas? So, iyon ang pananaw lang natin dyan, analysis natin, dahil sobra-sobra yung kanilang produkto na panggera sa lahat ng atrasadong bansa, itinatapon nila dahil may kapalit yan. Nangyari na yan sa Saudi at ibang bansa pa. Tapon sila ng mga armas dahil kumikita po sila roon. Yun ang produkto nila. So, yung po, negosyo, business nila po yan, manakop o magbenta ng armas sa lahat ng mga atrasadong bansa. Salamat po. Tama po yung sinabi ng ating kapatid kasi meron din akong experience nung araw na ako ay isang naging OFW sa Saudi Arabia. Tama yung sinabi mo. Ang Amerika nung araw, kasi malapit din ako sa mga Abdulaziz family nung araw, ang Amerika ay nag-a-apply na magkaroon ng base militar sa Saudi Arabia. So, ang Amerika kasi, alam naman natin na talagang malalim sila gumawa ng kanilang strategy. Sa atin, kung mapapansin niyo, di ba, napalayas natin sila. So, parang baka mamaya ang mangyari, batulad sa Saudi na nung nag-apply sila, tapos hindi pumayag ang Abdulaziz na magkaroon ng base militar, anong ginawa nila? Nagkaroon ng Gulf War. Hanggang sa dumating yung White Emir sa Saudi Arabia, then humingi ng tulong sa King Fahd that time. Na ngayon, si King Fahd naging pag-negotiate sa President ng Amerika that time. So, yun ang napag-usapan na kailangan magpadala ng mga sundalo ang Amerikano, pero mabibigay sila ng lugar doon. Parang base militar na nila. So, ang nagbabayad pa ay ang Saudi Arabia. Lahat ng mga pinadala, tulad na sinabi ni kapatid, lahat ng armas nila, lahat ng galaw nila doon is binabayaran ng Saudi Arabia. So, sana hindi mangyari sa atin yung ganon, na baka mamaya, dahil sa hindi natin sila pinapayagan dyan sa mga bumalik yung American business dito sa Pilipinas, baka yan din ang mangyari na, sana hindi mangyari na magkagulo dito para ang administration ay talagang payagan niya ang mga Amerikano na magkaroon ng base militar dito. So sana po walang mangyaring gulo kasi lahat tayo ayaw natin ng gulo, no to war. Lalo na sa amin sa mga kamusliman, talagang ayaw namin gulo. Kasi kami nga ay isa rin sa yung nasabi ko na kami yung talagang 7th class citizen dito sa ano. So sana po hindi mangyari ang war dito. So yun pa panalangin natin sana hindi mangyari. Yun po.
Salamat po sa inyong lahat. Very quick observation lang sa war. The real war is not between Philippines and China. The real war is right here in front of us. Ang laban sa injustisya, ang laban sa freedom of expression, ang laban sa dignidad ng tao, ang laban against poverty, ang laban against good governance. This is the real war we have. Yung mga war na yan sa China is a diversionary tactic of the US and the current administration to draw attention so that what is happening in the local scenes hindi mapansin. So, again, inanyayahan namin tayong lahat. Iwasang Bonifacio, July 20, para ipaglaban ang boses ng mamamayang Pilipino. At panghuli lang. Kasi ayoko bitawan yung sinabi ni Bro kanina na tungkol sa diversionary tactics. Kasi isa pang gustong magitin, ito katotohanan naman ito eh. Yung Taiwan kasi holds the largest supply of computer chips. Kumbaga, pag sinira mo si Taiwan, titigil yung buong mundo. Titigil ng pag-ikot yung buong mundo. So, there's no talagang probability. Possibility maybe, pero probability, I don't think so. So, it makes more sense talaga na diversionary ito. So, nandyan lang yan siya. Siyempre, laruin natin sila, pero huwag tayong magpadala. Kasi ang totoong gera yung nandito sa atin eh. Hindi naman yung gera na yan eh. Sumayaw lang tayo, pero huwag tayo masyadong magpapaniwala. Thank you. Hello. Para lang po sa sa panawagan, bibigyan natin kay Miss B. Bago po yung kanyang panawagan, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa inyong pagpunta rito. Yun po yung dapat pinapalakpakan. Salamat. Pila. Okay. Handa ka na bang sumali sa nakabibinging pagtitipon? Handa na ba kayo? Para mapakinggan ang sigaw at hinaing ng taong bayan, kung saan pag-uusapan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, ang mga kagyat na issue at itatampok ang hamon sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Hindi ito lamang isang ordinaryong rally, kundi isang pahayag ng tunay na kalagayan ng bansa batay sa loobin ng mga tao. Ay inimbitahan po namin kayo sa Hakbang na Maisog, People's Zona 2024, Ako ang Pilipinas. Peace Rally sa July 20, 2024. This Saturday. Yes, sa Sabado na po. Huwag pong matakot, ito po ay karapatan natin. Sama-sama po nating ipakita ang ating pagkakaisa para sa positibong hakbang, palakasin ang ating mga boses sa isang makabuluhang pagbabago. Magkita po tayo sa Liwasang Bonifacio, alas 2 ng hapon, magkaisa para sa pagbabago. Mabuhay ang Pagso! Baseline, baby! Picture. Buhay tayo mga maitugas mula yung sa bato. Bye-bye. Papasok na. Hello. Ayan, July 20 mga kababayan, July Alright, 20 bago sa po Iwasan tayo Bonifacio, alas 2 tuluyang ng magtapos, hapon. ay inaanyayahan po na So, i-ano nyo na yung mga gamit nyo, yung mga may payong kayo o kaya kaputi. Maraming salamat. Pwede na po natin ipasok dito.